Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pahiya si Banat Bay kay Yorme Isko Moreno kahapon. O kapon ba yun, no? The other day. In-interview si Yorme, in-invite sa SMNI sa kanilang programa. Alam natin yung intensyon, mga kababayan. Gusto nilang gamitin si Yorme Isko Moreno sa kanilang propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-backfire po. Kasi imbes na masiraan nila mga kababayan si President Bongbong Marcos gamit si Yorme, akala nila kakampi sa kanilang propaganda. Ayon, lalong pumugi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pinori ni Yorme. At sabi ni Yorme, hindi daw siya naniniwala na may kasalanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng flood control scandal. Di ba ang pinapalabas mga kababayan ng kampo ng mga Duterte, ang propaganda narrative nila na yung ating Pangulong Bongbong Marcos mismo ang mastermind, pati si Martin Romualdez sa flood control scandal. Ayon, bukya mga kababayan yung propaganda ni Banat Bay. Ayan mga kababayan, sabi ni Yorme, walang kasalanan si PBBM sa flood control anomaly. Bukya na bukya mga kababayan yung propaganda. Basag na basag yung propaganda ni Banat Bay mga kababayan. So palpal sa mismong sa mismong programa nila sa SMNI. Sabi dito sa balita, naniniwala si Isko Moreno na wala pang dapat iparatang na pananagutan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng issue sa mga anomalya sa flood control. Sa isang interview, ginit ni Moreno na malagang pairalin ang due process. Correct. Sabi nga natin mga kababayan, yung mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagsiwalat sa mga anomalya. Ipilit nilang sinasabit mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi natin, malabo po, hindi magpapaimbestiga yung ating Pangulo kung mismo siya yung sabit. Di ba po? Kaya sabi ni Isko, wala akong nakikitang ebidensya para idiin ang Pangulo. Dagdag pa ni Moreno, dapat maging maingat ang publiko sa pagbibigay ng akusasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at mapanatili ang integridad ng mga institusyon. Durog na durog mga kababayan yung propaganda ni Banat Bay. Napaya yung mga walang iyang banateros. At sabi mga kababayan niya ni Isko Moreno, I think si PBBM is doing a good job. Pinori pa mga kababayan ni Isko Moreno kasi naman ang daming ginawang tulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga Maynila. Di ba? Ikitang-kita yon, lalo yung mga distribution ng mga ayuda at lahat ng mga programa. Siyempre, unahin niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang Manila mismo ang seat of the government at saka yung Maynila ang host ng Palasyo Malacanang. Yun mismo mga kababayan ang sabi ni Yorme sa interview ni Banat Bay. Lalo pang pumugi yung ating Pangulo na ang intensyon sana mga kababayan ni Isko Moreno at saka itong mga walang iyang banateros gamitin si Isko para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Baliktad yung nangyari. Sabi dito sa balita, Yorme Isko Moreno, sinabing maganda ang nakikita niyang trabaho ni PBBM pagdating sa paglaban sa korupsyon. Naniniwala si Manila City Mayor Isko Moreno na maayos ang nagiging trabaho ng ating Pangulong Marcos Jr. Kasama na rito ang pag-asikaso sa anomalya sa flood control. Sa isang interview, sinabi ni Moreno
na gumagalawan niya talaga ngayon ang gobyerno para labanan ang mga ilegalidad at aktibidad. Ngunit sinabi ng alkalde, maaari pang mapaganda ni Marcos Jr. ang ginagawa nito kung makakahuli ito ng malalaking isda na sangkot sa korupsyon. Ang tingin ko, inaasahan ngayon, hula ko lang naman ito ha, baka naghahanap pa ang taong bayan ng iba pang isda na dapat nakalawit yung mapapanagot niya. Sabi po ni Isko Moreno. O, ito yung interview ni Banat Bay, pakinggan po ninyo. Issue kasi ito yung pinupukol sa iba na kaya daw may ganyang ginagawa si Marcos sa inyong lugar dahil alam naman natin na kailangan niya ng tulong sa Maynila para sa darating na eleksyon. Actually, Darating it's na the eleksyon, other way natapos na around. yung I have eleksyon to at hindi be man honest kandidato to yung ating our Pangulo. people, lalo na itong programa niyo, Vox Populi. We need a lot of help as a city government. Especially ako, 2 milyon yung obligasyon. 2 milyon bibig yun. And it's crisis. So it's really the other way. Any, when I say any, immaterial who they are, any person, any individual, private, Tama si Isko Moreno. Talagang man isakripisyo niya yung interes mga kababayan ng mga taga Maynila dahil sa politika. Yung politika po tapos na eh. Di ba sabi po ni Diorme, kung may dapatan niya na maging ampalaya, ako yun. Kasi anya, natalo ako. 2 million lang anya yung nakuha ko. O, di ba? Kailangan niya tapos na yung eleksyon. We have to respect the 30 million Filipinos na bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Demokrasya tayo. At tatanggapin ko anya ang lahat ng tulong kasi krisis tayo. Yung mga Duterte, mga kababayan, hindi makamove on. Kung sino pa yung kayo ni Tim. Di ba? Sabi ko nga, lahat ng naging kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos during the presidential election 2022, lahat na mga kababayan ay sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Una si Ping Lacson, tumakbo na Pangulo, kalaban ng ating Pangulo, pero noong 2025, kasama sa alyansa, tumakbong senador. Ganon din si Manny Pacquiao. Si Leni Robredo, ganon din. Si Isko Moreno, ganon din. Yung kayo ni Tim, mga kababayan, si Sara, na nanalo dahil po sa boto ng mga Marcos loyalist, kaya 32 million siya. 31 million mga Marcos supporters. Hindi napagbigyan yung mga gusto niya. Sumama yung loob. Ayun pala, binulgar mga kababayan ni Madriaga sa kanyang supplemental budget na ang intensyon pala talaga ay tanggalin yung ating Pangulo. Parte ng plano ni Digong daw. Gamitin lang yung ating Pangulo. Pero ang plano, hindi na patapusin mga kababayan. At itulad kay Erap, para si Sara mag-serve bilang presidente na tulad kay GMA. Yan ang sabi ni sabi ni Ramil Madriaga. Kaya masama ang loob kasi hindi mangyari yung kanilang masamang plano. O ngayon, gustong gamitin ni Banat Bay sa propaganda. Si Yorme, ibaliktad yung nangyari, napaya sila. Ito po yung interview. and it's crisis. So it's really the other way. Any, when I say any, immaterial who they are, any person, any individual, private, katulad nung may nagbigay sa amin, private sector, ayaw lang niya pabanggit yung pangalan niya, binigyan niya kami halos sa 5 Petron. Binigay ko ulit sa driver. 5 million Tumama daw. yung driver ng 4 na bulig. Kasi ang isang print card, isang bulig eh. 4 ang binigay ko doon sa mga sumali. Doon sa ating libreng sakay. So any, whether it is BP Sara, whether it is Bongbong Marcos, our president,
Senate President, Senador, oposisyon, administrasyon, maliit na kumpanya, malaking kumpanya, any help we will receive as long as it will benefit our people in this. Kahit sino anyang magbibigay ng tulong, krisis ngayon tatanggapin namin para sa mga taga Maynila na nangangailangan ng tulong. Di ba? Basag na basag, mga kababayan, yung pamumulitika ni Banat Bay. Ito, mga kababayan, kung yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay may kasalanan sa flood control. Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun Chismis. Parang showbiz ang dating. Chismisan niya yan. Akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. O may kasalanan ba si President Marcos? Basag na basag yung mga Ako, banateros. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya. Wala naman na niyang nakikitang ebidensya laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Showbiz lang nga niya, chismis. Itutusok papunta sa kanya. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Di ba? Malinaw. Kasi wala namang ebidensya. Walang ebidensya. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinila ng kaso? Yung sagot ko kanina. Correct. Yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat papanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, ay Correct. buntot nyo, hila nyo. Pero Correct. Yorme, let's follow your logic. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Kaya alam Dinidin naman niya. natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. Wala ngang pirma. Kasing by Nagkataon lang, speaker, si minsan Martin. pag na-associate ka, for example, si President Marcos, pinsan si Speaker. Correct. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Di ba? By Straightforward. association lang niya Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao. Napaya yung Ina-associate. mga banateros po. So, may kasalanan na si BP. Dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa Hindi umubra yung mga propaganda ng mga banateros, mga kababayan. Ituloy natin. yung katabi ko. So, ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Correct. Papanagutin natin. Inamin niya Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. O inamin niya. O papanagutin natin. Na itinuro siya. O di kasuhan natin. Correct. Ayan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag niya, connivance. O di papanagutin. Correct. Pero Kung ako may kasi, ebidensya. halimbawa, katulad niya, sa malabo. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something, or they may. Gusto nila mga kababayan isabit. Magpresenta sila ng ebidensya na talaga sabit si Speaker, sabit yung ating Pangulo. Wala Puro lang name dropping, hearsay. Tulad ng kwento mga kababayan ni Gutesa at saka yung mga 18 Marines. Di ba po? Yan ang punto ni Yorme. Of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basihan kasi natin, chokaran. O Chokaran. kaibigan. Kaibigan. Pakilala lamang. O
O kaya may kasalanan na siya. Eh lahat na tayo dali. Si BP Sara dali. O, di ba? Ako dali. O, kasi kung may nagpa-picture sa akin, yung manyanga pala. Biyahero. O, biyahero. Eh, di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. O, eh, alam mo naman sa downtown. O, kami, matidistinguish namin sino ang Filipino-Chinese, sino ang mga mainlander. But we are public officials. Yes. O, kaya ako Correct. talaga sa totoo, sa akin lang yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Correct. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Eh, ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? Oo. Eh, may kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaibi, nagbota ng Chape? O nagpera kay BP Sara? Eh, sabi, Kaya ang dapat mga kababayan talaga, si Sara Duterte ina-accuse siya, umarap dapat si Sara Duterte mga kababayan sa impeachment trial. Doon pa lang sa hearing sa Congress, dapat umarap siya kung hindi siya guilty, kung wala siyang kasalanan. Just like po si Martin Romualdez, pinatawag ng ICI. Humarap si Martin Romualdez. Hindi nagtatago. Si Saldico nagtatago eh. Kung walang kasalanan si Saldico, dapat umarap siya. Ganon din si Harry Roque. Kasi nga po, flight is an indication of guilt. Pag umiwas ka sa investigasyon, yun ang ibig sabihin niyan. Guilty ka kasi kaya umiiwas ka. Yung Marcos Romualdez never pong umiwas sa investigasyon kahit yung kanyang tatay noon. Di ba? Sabi nga natin, napakaraming ill-gotten wealth cases na final sa Marcos family. Pati yung tatay ni Martin Romualdez, si Cocoy Romualdez, hindi sila tumakas. Hindi sila umiwas. Hinarap nila yung kaso. At yung mga kasong yon, lahat po na basura ng sandigan. Local and foreign courts sa Swiss bank, di ba? May mga kaso sila doon. Si Mrs. Imelda Marcos sa New York, the trial of the century. Inarap nila, hindi tumakas. Si Sara, hearing pa lang sa Congress mga kababayan, ayaw na niyang harapin. O di ba? At yung mga witnesses sinisiraan. Harapin niya si Madriaga. Yung mga akusasyon ni Madriaga, kung hindi totoo yun. Ganun lang naman mga kababayan. Ituloy natin yung propaganda ni Banatbay at yung mga banaderos na hindi umubra kay Yorme. diba? So yung akin, ganun. Kaya ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. Kasi minsan, nakakainis talaga dahil nakakakonsume, hirap na nga. Tapos ito pa, balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibiso na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talagang mabubwisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo, may kasalanan. Lahat kayo, walang iya. Ganun na. Kala ko, the best ang panlinis. Tema noon, yung susunod na henerasyon. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at Correct. ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, Correct. wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo. So, Yorme, you're not saying na Wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo. So, Yorme, you're not saying na Umirit pa si totally Banatbay. si Presidente Marcos. Eh, tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall Oh, you see? nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo Correct. kanina. Lalo Banat, pa yung presidente. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung alam, nangutong na lang. Nangutong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. Basag mga kababayan yung mga banaderos. Pinapalabas nila na balimbing si Yorme kasi sumusuporta
sumusuporta na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, hindi niya. Until to the niya, action demokratiko ako. May obligasyon niya ako. And I have to respect. We are democracy niya. I have to respect the 31 million Filipinos na bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon yon. Ano niya mangyayari? Kung ako mayor ng Maynila, tapos yung Palasyo Malacanang nandyan sa Maynila, tapos hindi ako makikipagtulungan sa ating Pangulo, masasacrifice niya sa politika. Tapos na niya yung politika, masasakripisyo niya sa politika yung interes ng aking mga kababayan. Ganon na kamature mag-isip sa politika itong si Yorme Isko Moreno na gustong gamitin sa maling politika ng mga Duterte. Hindi umobra po. Di ba? Kasi yung 2025, si Sara Duterte pumunta ng Maynila at kasama si Isko Moreno sa kampanya para ipanalo yung mga kandidato ng mga Duterte na kalaban ng mga incumbent congressmen, di ba, si Valeriano, na galit si Sara at saka si Joel Chua. Si Benny Abante, binigyan nila ng kalaban. Puro talo. Puro talo yung mga manok ni Sara. Kahit sa Antipolo po, yung nilagay nilang kandidato para labanan yung anak ni Akop. Talo. Wala po Walang magic si Sara. Hindi niya naipanalo yung mga kandidato. At sabi ko nga mga kababayan, kung si Sara hindi sumakay sa Marcos, kahit si Digong, kung hindi ginamit si Amy Marcos, yung mga Marcos loyalist, hindi siya mananalo bilang Pangulo. Yung mga Duterte, mga kababayan, nanalo dahil sa suporta ng Marcos loyalist. Ginamit nila yung Marcos. Binabaliktad nila yung kwento Sinasabi nila na nanalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa Duterte. Malabo po. Kung sabi ko na nga mga kababayan, kung naniniwala sila, incumbent si Digong naniniwala silang si Sara mananalo sa pagkapangulo, bakit nag-slide pa sa pagka-vice presidente? Alam nila na hindi mananalo si Sara kung ang maglalaban Bongbong Marcos, Sara Duterte. Kaya yon, plinano nila na mag-slide, then yung intention pala, hindi na patapusin yung ating Pangulo hanggang 2025 lang. Hindi man po nangyari. Kaya masamang-masama yung kanilang loob kasi hindi nangyari yung kanilang masamang plano. Tama pa? O ngayon, yung plano nilang gamitin si Isko para sa propaganda, nasiraan yung ating Pangulo, hindi din nangyari. Basag. Nag-backfire po. Ayan man lang mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.